Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Blair. At sa mga giliw ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Ako po ay palaging nakikinig ng inyong mga kwento. Kaya naman, naisipan ko po na ipadala din ang aking kwento na puno ng katatakutan at kababalaghan. Ang pangyayaring ito sa aking buhay ang nagmulat sa akin ng katotohanang hindi lang talaga tayong mga tao ang nabubuhay dito sa daigdig. May mga kasama din tayong ibang mga nilalang. Mga nilalang na maaaring maghatid sa atin ng takot at bangungot. Ang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa kapitbahay ko. Mag-asawa sila at meron silang anak na lalaki. Siguro ay mga 10 taong gulang. Madalas mag-away ang mag-asawa na yon. Nagsisigawan sila kahit gabi. Wala silang pakialam sa mga kapitbahay nila. Yung babae ay bungera, samantalang yung lalaki naman ay lasinggero. Isang gabi, habang nagtatalo ang mag-asawa, tumakbo sa akin ang anak nila. Takot na takot at iyak ng iyak. Ang pangalan niya ay Rex. Mula ng gabing yon, nang makita ni Rex na handa akong damayan siya sa kalungkutan kapag nag-aaway ang mag-asawa, palaging ako na ang kanyang tinatakbuhan. Naging magkaibigan kami, pero yung pagkakaibigan pala na yon ang magpaparanas sa akin ng isang nakakatakot na karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Siya nga pala. Ako si Apollo. At ito ang aking kwento. Ano na naman to, Adel? 10:00 na eh. Wala pa rin pagkain. Walang ulam. Pati sinaing wala. Ganito na lang ba palagi, ha? Ano bang ginawa mo buong araw? Wala. Paano ako makakapagluto ng pagkain? Wala ka namang ibinibigay na pambili. Ano ako, magician? Mabuti pa nga ang alak mo. Parating may budget ka kaysa sa gastusin dito sa bahay. Ano sabi mo? Di ba't kakabigay ko lang sa'yo ng isang araw? Naubos mo na kagad. Abay, natural. 500 lang naman ang binigay mo sa akin Kakasya ba yun sa 3 araw? Nag-iisip ka ba? Ang dami mo sinasabi. Manahimik ka na nga. O sige. Kung ayaw mo akong magbunga nga, umupo ka dyan sa sopa at mag-usap tayo na maayos. Mag-usap na maayos? Bakit may maayos ba dito? Wala namang maayos sa pamamahay na to eh. Anong walang sinasabi mo? Naglinis naman ako Hindi mo nakikita? Napalitan ko pa nga mga kurtina. Kurtina. Leche ka. Maghapon kang nagkabit ng kurtina? Huwag mo nga akong sigawan. Hindi mo ako katulong dito. Hindi nga. Pero asawa kita. Hindi ka na nga nagtatrabaho ni hindi mo man lang magawang magluto dito. Ang kapal ng mukha mo sabihin sa akin yan. Kung hindi lang tayo naging mag-asawa, may career sana ako ngayon. May maayos sa trabaho. At hindi sana ako umaasa sa yung hayop ka. Ito ang gusto mo, di ba? Maging full-time mama ko. Tapos ngayon nagre-reklamo ka na hindi ako nagtatrabaho. Nagre-reklamo ako kasi hindi ka naman naging housewife. Naging full-time tambay ka. Yun ang totoo, Adela. At nakakadismaya lang dahil wala kang silbing asawa. Wala kang alam kundi magpaganda. Magkolorete dyan sa pagbumukha mong mukha ng sinubsob sa harina sa kapal ng makeup mo. Ano sabi mo? Ang sama ng tabas ng dila mo Hindi ba totoo? Wala kang alam kundi mag-selfie, mag-online shopping ng kung ano-ano at gumasto sa salon. Yun ang trabaho mo eh. Grabe ka. Hindi mo alam ang lahat ng ginagawa ko. Hindi madaling maging housewife. Ano ginagawa mo? Sige nga. Sabihin mo nga sa akin kung ano ang ginagawa mo maghapon. Aba, di naglilinis ako. Ako nag-aayos ng mga gamit mo. Ako naglalaba. Talaga lang ha? Talaga. At saka tong sinasabi mong puro paganda,
Bakit masama ba? Gusto ko lang naman na palaging maging presentable kahit nasa bahay lang ako. Presentable. Pwe, makakain ba yun? Mabubusog ba niya ng tiyan ko? Eh bakit naman kasi buwi ka dito na hindi ko makain? Ilang oras ka sa walwalan kasama ang mga barkada mo na hindi mo naisip na kumain. Palibhasa, inuuna mo ang pag-iinom ng alak kesa sa pagkain. Manahimik ka, Adela. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Huwag mong ilihis ang usapan sa pagiging lasinggero ko. At bakit hindi? Ang lagay ba? Ikaw pwedeng mamuna tapos ako hindi. Eh ikaw nga tong puro barkada eh. Huwag mo akong pakialaman sa pakikipagbarkada ko. Tatamaan ka sa akin. Namumuro ka na. Bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Oo, sasaktan talaga kita pag hindi mo itinikom yung bunganga mo. Subukan mo! Subukan mo! Iiwan kita sa oras sasaktan mo ko. Ano? Anong sabi mo? Iiwan mo ako? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? May iba ka na ba? Kaya ganyang kalakas ang loob mo? Wala akong lalaki, Roman. Ang sa akin lang, kung hindi mo na ako kayang itrato ng maayos, abay lalayasan talaga kita. Bakit? Ano bang trato ang gusto mo? Yung mala prinsesa ba? Hay nako, wala ka talagang kwenta. Ang yabang mo. Akala mo naman may kwenta ka. Kundi lang sa pera mo. Wala ka din naman eh. Ano sabi mo? O bakit? Totoo naman ah. 12:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ako sa ingay ng nag-aaway kong kapitbahay na sinasabayan pa ng malalakas na alulong ng mga aso. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog dahil sa halos gabi-gabi silang nag-aaway. Kinuha ko ang aking unan at sinubukan kong itakip yon sa aking tenga. Ilang sandali ang lumipas ay biglang nanahimik ang paligid. Napabuga ko ng hangin dahil sa wakas ay maaari ko nang ituloy ang nabiting pagtulog. Ngunit bigla kong napabangon nang may marinig na parabang nagpapala ng lupa. Marahan akong lumipat sa bintana at bahagya ko itong ibinukas. Mula sa aking kinaroroonan ay tanaw na tanaw ko ang likurang bahagi ng bahay nila. Nakita kong naghuhukay si Roman. Maya-maya pa ay pumasok siya sa bahay at paglabas niya ay nakita kong pasan-pasan niya ang kanyang asawang si Adela na walang malay. Napatakip ako ng bibig nang dahil sa pagkabigla. Takot akong madamay sa ganong klase ng gulo pero hindi ko magawang umiwas ng tingin. Ilang sandali pa, nakita kong may hinugot mula sa kanyang bewang ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kutsilyo yon at sa isang iglap lang, ilang beses na ibinaon ng lalaking ito sa katawan ng kanyang asawa ang kutsilyo. Kitang-kita ko kung paanong nangisay ang biktima, maging ang paghihiwalay ng kaluluwa nito sa katawang lupa niya. Pinanood ko ang ginawang paglapastangan sa katawan ni Adela. Nang matapos ang lalaki, isinako niya ito at ibinaon sa hukay ang bangkay ng kanyang asawa. Muntik pa ako mapasigaw nang makita kong biglang lumingon si Roman sa aking kinaroroonan. Mabangis ang mga mata niyang nakatingin. Alisto kong isinara ang bintana at paatras na bumalik sa aking kama. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang tensyong naghahari sa aking kaloob-looban. Nakaramdam na ako ng takot para sa aking kaligtasan. Ilang sandali pang lumipas, biglang may kumatok sa pinto. Nagdadalawang isip na ako sa pagkakataong yun kung lalabas ba ako para buksan yun o hindi. Pero lalong lumakas ang katok. Dahan-dahan akong bumangon tapos ay kumuha ko ng gamit sa kusina para gawing sandata kung sakali mang may gawing masama sa akin ang sinumang nasa labas. Apollo! Apollo, ako to, si Roman! Hindi ako sumagot.
Hindi ko kasi alam kung nakita niya ba talaga akong nakasilip. Natakot ako na baka pati ako ay kanyang patayin. Apollo, parang awa mo na! Apollo, may tatanong lang ako! Ilang sandali ang lumipas, naglakad ako. Sadyang ipinarinig ko sa kanya ang aking mga yabag. Huminto ako sa tapat ng pintuan. Binuksan ko yun at nagkunwaring kagigising ko lang. Oh, Kuya Roman, ikaw pala. Gabing-gabi na. Anong kailangan mo? Mabuti naman at nagising ka na. Itatanong ko lang sana kung nagawi ba dito si Rex? Si Rex po? Wala po siya dito eh. Sigurado ka wala siya dyan? Di ba dito lang naman siya madalas na gumagawi kapag nag-aaway kami ng asawa ko? Pakisabi naman sa kanya na umuwi na. Hinahanap na siya ni Adele. Tumatak sa akin ang huling sinabi niya. Hindi ko mawari kung paanong hahanapin ng isang patay ang kanyang anak. Medyo kinakabahan ako sa mga oras na yon dahil pakiramdam ko ay sinusubok lang ako ng lalaking yon. Wala talaga siya dito, Mang Roman eh. Kanina pa ako tulog eh. Ano po bang nangyayari? Nag-away na naman po ba kayo ng asawa niyo? Wala ka nang pakialam doon. Ang tinatanong ko ay ang anak ko. Nandito ba siya? Wala nga siya dito eh. Ilang beses pa niya akong kinulit at paulit-ulit na tinanong kung nasaan ang anak niya. Pero paulit-ulit ko din siyang sinagot na wala sa bahay ko si Rex. Sige na nga, alis na ako. Bahala na yung bata na yun. Napakapasaway talaga, nakakabwisit. Napapitlag ako nang bigla na lang siyang padabog na umalis. Galit na galit siya pero mukhang wala na din siyang balak na hanapin ang anak niya. Napailing ako. Hindi ako makapaniwala na mayroong ganong klase ng ama na handang pabayaan ang anak at patayin ang kanyang asawa. Oo nga pala. Pinatay niya ang asawa niya. Teka, anong gagawin ko? Magsusumbong ba ako sa mga pulis? Anak ng putya, anong gagawin ko? Ano pong sinasabi nyo, Kuya Apollo? Bakit po kayo bumubulong? Halos mapalundag ako sa gulat nang biglang may magsalita sa bandang likuran ko. Paglingon ko ay nakita ko si Rex nakatayo. Napansin kong namamaga ang mga mata niya para bang kagagaling lang nito sa pag-iyak. Rex, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Ang dami niyo naman pong tanong, Kuya. Pero, pwede po bang isarado niyo na po muna yung pintuan? Baka mamaya po bumalik si Papa eh. Pero, paano ka nga nakapasok dito? Bukas po kasi yung nasa kusina niyo, Kuya Apollo. Doon po ako pumasok. Bakit ka pumasok dito? Hinahanap ka ng papa mo. Sige na, umuwi ka na. Ayoko pong umuwi. Araw-araw na lang po kasi silang nag-aaway. Kahit umaga nagsisigawan sila. Tapos paggabi ganun ulit. Napayuko siya. Nanginginig ang boses at pilit na pinipigil ang pag-iyak. At ano naman ang ginagawa mo kapag ganun? Wala po. Nasa kwarto lang po ako. Minsan tinatakpan ko na lang po yung tenga ko. Natatakot ka ba? Opo. Lalo na po pag galit po si Papa. Hindi niya nga po ako sinasaktan. Pero si Mama naman po, palagi niya pong binubugbog. Tapos palagi po siya nakabulyaw sa akin kapag nakikita niya pong nakatingin po ako. Si Mama palaging kawawa po sa kanya. Madalas ko pong sabihin, naiwan na lang po namin si Papa kaso ayaw po niya eh. Natahimik ako sa narinig ko. Pigil ang emosyon ko, lalo na't alam ko na hindi ko naman pwedeng sabihin sa bata na patay na ang mama niya, na pinatay ito ng sarili niyang ama. Kaso po, nagsasawa na po talaga ako. Parang gusto ko na munang umalis kahit saglit lang. Ibig mong sabihin gusto mo maglayas? Naiisip ko po minsan, pero siguro ngayon, hindi na muna ako magpapakita sa kanila. Baka sakali matahimik sila. Saan ka naman pupunta? Dito po. Ano? Hindi ka pwede dito.
Baka pati ako madamay sa inyo eh. Pero wala naman po akong ibang mapupuntahan eh. Saka mas okay na po na dito ako. Para pag namimiss ko po si Mama, sisilipin ko na lang po siya sa bintana. Hinahanap ka na ng papa mo eh. Alam ko po. Pero gusto ko po muna ng katahimikan. Kahit ngayon lang po. O sige, dito ka muna. Pero bukas pag-uusapan natin ang pag-uwi mo ah. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Aba, makukulong ako. Maawa ka naman. Bakit naman po kayo makukulong? Dahil minor de edad ka. Kapag nalaman ng papa mo na tinatago kita, pwede nila akong kasuhan. Baka mamaya sabihin nila kinidnap pa kita. Ganun ba yun? Ayoko po makulong kayo, Kuya Apollo. Lalo na't wala naman po kayong kasalanan. Ako naman po ang kusang pumunta dito eh. Alam ko. Pero hindi lahat ay maniniwala. Kung tahimik lang po ako, hindi naman nila malalaman na nandito po ako eh. Hindi ganun kasimple yun, Rex. Pag hinanap ka ng barangay o ng mga pulis, makikita ka nila. Mapapahamak ako. Hindi ko naman po kasi balak na lumayo. Gusto ko lang po ng pahinga. Pagod na po talaga ako sa pag-aaway nila eh. Nagsimula po yan 1 taon na. Mula po nang magkasakit si Mama. Ano? May sakit ang mama mo? Opo, isang kakaibang sakit po, Kuya. Anong ibig mong sabihin na kakaiba? Madalas po siyang lagnatin nun. Tapos biglang manghihina. Tapos lalakas bigla na para bang walang nangyari. Dinadala ba naman siya sa doktor para matignan? Opo, noon. Ilang beses din po. Ano naman sabi ng doktor? Wala po. Wala naman daw silang makitang may malalang sakit si Mama. Puro gamot lang po sa lagnat ang ibinibigay. Aba baka nga lagnat lang yun. Hindi po yung basta lagnat lang. Simula po kasi nung nagkasakit ng ganun si Mama, hindi na siya lumalabas kapag araw. Tapos lagi po siya nagkukulong sa kwarto kahit madilim na po. Ano pang nakita mo, Rex? Sige, sabihin mo lang. Sa oras na yon, medyo kinakabahan ako. Ang mga binabanggit ni Rex, alam ko ang mga bagay na yon. Narinig ko na yun dati sa tiyahin ko. Pero ayokong magbigay ng konklusyon. Ayokong mag-isip ng masama dahil mabait na babae si Adela. Minsan po nakita ko po siya sa kusina namin. Gabi po nun eh. Akala ko po umiinom lang siya ng tubig. Tapos? Hindi po tubig yung iniinom niya eh. Dugo po yung laman ng baso. Dugo? Sigurado ka bang dugo yun? Baka naman juice lang yun o kaya gamot. Sigurado po kung dugo yun, Kuya, kasi malapot po. Tapos nangangamoy malansa po sa kusina. Anong ginawa mo? Tumakbo na lang po ako sa kwarto. Nagtago po ako sa ilalim ng kumot. Ano pang mga napansin mo sa kanya? Kumakain din po siya ng hilaw na karne. Tapos ang bilis niya pong umata. Anong klaseng karne? Hindi ko po alam eh. Basta, mapulang-mapula po yun, parang hilaw. Talaga? Opo. Tapos po, kapag sinusumpong siya, nakikita ko po naglalaway siya. Mahaba po, saka malagkit yung laway. Hindi po napuputol kahit po gumagalaw siya. Para po siyang nauulol. Teka, alam ba ng mama mo na nakikita mo siya ng ganun? Hindi po. Nakasilip lang po ako sa may pinto eh. Nakakaawa po si Mama. Hirap na hirap po siya nun. Alam ba to ng papa mo? Hindi ko po alam. Palagi naman po lasing yun eh. At parang walang pakialam sa amin ni Mama. Saka, may iba pa po akong napansin, Kuya Apollo. Ano yun, Rex? Minsan po nasugatan siya. Nakita ko po, dinilaan lang po niya tapos gumaling na po kagad. Sa sandaling yon, hinilabutan talaga ako ng sobra. Dahil kung totoo man yung mga nakita ni Rex, sigurado akong sintomas yun ng pagkayanggaw at malamang sa malamang naging isang ganap ng aswang si Adela. Pero paano nangyari yun? Ano po yun, Kuya Apollo? Wala. Sige na. Mabuti pa'y matulog na tayong dalawa.
Ayos lang ba sa'yo? Kung dito ka na lang muna sa sala matulog. Wala kasi akong extra na mga kumot at unan eh. Ayos lang po, Kuya Apollo. Malambot naman po ang sofa eh. O sige. Pindutin mo lang yung electric fan kapag nainitan ka. Bukas na lang ulit tayo mag-usap ha. Sige na, magpahinga ka na. Tumango si Rex at dahan-dahang humiga sa sofa. Kinuha niya ang maliit na unan at niyakap yun. Saglit ko pa siyang tinitigan bago ako tumalikod. Naglakad na ako papasok sa aking kwarto at pagkatapos ay marahang isinara ang pinto. Pinatay ko ang ilaw at inilawan na lang ang isang maliit na ilaw sa sulok. Saka ako nahiga sa kama. Nakatitig lang ako sa kisame. Naghihintay na muling antukin. Pero nahirapan ako. Hindi lang dahil sa krimen na nasaksiyan ko kanina, kundi dahil sa pabalik-balik sa isip ko ang sinabi ni Rex. Bata pa siya, pero ang bigat na ng dala niya. Nahirapan talaga akong makatulog. Yung mga mumunting ingay sa gabi tulad ng tiktak ng orasan ay parabang napakalakas sa aking pandinig. Maingay. Kaya naman bumangon ako at sumilip sa pinto. Nakita kong nakatagilid si Rex sa sofa. Yakap ang unan. Payapa ang itsura niya. Dahan-dahan kong isinara ulit ang pinto at bumalik sa kama. Ngunit nang ipipikit ko na ang mga mata ko, bigla akong napamulat. May narinig akong mahinang ungol. Mabigat, paos, para bang nanggagaling sa hukay. Ano yun? Nanlamig ang bato ko. Tahimik sa loob ng bahay, pero malinaw kong naririnig ang ingay na yon. Para bang galing sa kabilang bahay. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa may bintana. Sumilip ako at doon ko nakita sa mismong pinaglibingan kay Adela, may kamay na umangat mula sa lupa. Maitim ang balat. Mahaba ang daliri. Ang mga kuko matutulis at makapal. Anak ng putya! Hindi totoo to! Isang kamay pa uli ang lumitaw at sinundan ng ulo. Unti-unting umangat pati na ang katawan. Matangkad ito, payat, halos dikit ang balat sa buto. Ang mga mata pulang-pula at dilat. Ang bibig, nakabuka at may tumutulong laway na makapal at hindi napuputol. Anak ng putya! Ang marinig! Totoo nga mga sinasabi ni Rex. Aswang ang mama niya! Umungol ulit ang nilalang. Mabagal ang galaw nito habang lumalabas sa hukay. Tapos ay umalingasaw ang amoy lupa at bulok na amoy sa hangin. Amoy ko ito kahit nasa loob pa ako ng kwarto. Napaatras ako nang bigla nitong itinaas ang ulo at tumingin sa direksyon ko. Bigla kong naisara ang bintana. Ngunit hindi naging sapat yun dahil pakiramdam ko ay tumatagos ang mga mata ng nilalang. Para bang nagmamatsyag. Maya-maya pa ay biglang may kumatok sa bintana. Isang beses lang yon. Dali-dali ako napaatras. Naroon pa rin ang ungol. Alam kong siya ang kumatok. Diyos ko, tulungan niyo ako. Sa gitna ng panginginig ng mga kamay ko, bigla kong naalala ang pamana sa akin ng tiyahin ko. Isang lumang medalyon na sabi niya ay maaari kong gamiting pantaboy ng mga masasamang espiritu. Ang tiyahin ko ay isang albularya, pero hindi lang siya nanggagamot dahil mas pinili niyang maging isang ordinaryong tao sa baryo. Mabilis kong binuksan ang aparador niya at kinuha ang kahon ng mga lumang gamit. Kinuha ko ang medalyon at isinuot ito agad-agad. Ilang sandali ay biglang humupa ang kakaibang pakiramdam. Nawala rin ang ungol hanggang sa tumahimik na ang paligid. Kuya Apollo? Napapitlag ako
Nang marinig ang boses ni Rex, bigla akong napalingon sa may pinto. Okay ka lang ba, kuya? Oo. Bakit may kailangan ka ba? Pwede bang dito na lang po ako matulog? Pagising-gising po kasi ako eh. O sige, halika. Maiga ka dito sa tabi ko. Tumayo ako at muling tinungo ang bintana. Sumilip ako, ngunit wala na akong nakita ni anino ng nilalang. Salamat sa Diyos. Salamat. Bumalik ako sa higaan. Sa wakas, unti-unti ring bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hindi ko na namalayan kung anong oras na akong nakatulog. Samantala, nagising ako kinabukasan dahil sa ingay sa labas ng bahay. Ano ba yun? Rex? Rex? Nang lingunin ko, wala na siya sa tabi ko. Bukas na rin ang pinto. Mabilis akong lumabas. Nakita ko si Rex sa harap ng bahay. Tuwang-tuwa siyang nakatingin sa bahay nila. Tapos, ay biglang napalingon sa akin. Kuya Apollo, good morning po. Aba, parang masaya tayo ngayon ah. Masayang-masaya po talaga, kuya. Bakit naman? Kasi kuya, bati na po ulit si mama at papa. Ano? Bati na sila? Teka, nasa na mama mo? Ayun po oh. Nakangiti si Rex at itinuro ang kalsada. Ayun po si papa oh. Tignan mo kuya. Ang sweet nila, di ba? Pasan pa po niya si mama. Napalingon ako sa gitna ng kalsada. Nakita ko si Roman. Mag-isa siyang naglalakad. Paika-ika. Nakayuko lang ang ulo niya. Wala akong nakitang ibang tao. Walang mama ni Rex. Rex? Wala naman ang mama mo ah. Andun po. Nasa likod po ni papa. Mas lalo akong kinilabutan. Nagkatinginan kami ni Roman. Para nga siyang may pasan. Kita sa galaw niya yung bigat. Nanginginig ang tuhod niya. Para bang hirap na hirap. Babay papa! Tumigil si Roman. Dahan-dahan siyang lumingon. Lubog ang mga mata niya. Maputla ang mukha niya. Ngumiti siya ng bagya at kumaway kay Rex. Pagkatapos, muli siyang humakbang papalayo. Ayan na. Magpapaiwan na si mama. Papasok na kasi si papa sa loob. Rex, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Hindi ako sinagot ng bata. Bagkos ay nilingon niya ako. Sabay kumaway. Sige kuya, uwi na ako. Salamat sa pagpapatuloy kagabi ah. Ha? Saan ka ba pupunta? Uuwi na po ako. Tinatawag na po ako ni mama eh. Umuwi na siya. Pero nanatili akong nakatayo sa may pinto. Nakatanaw sa bahay nila. Mabigat ang pakiramdam ko. Teka, nakakalito ah. Sumakit ulo ko ron ah. Ano ba nangyayari? Ilang sandali akong nanatili roon. Pilit kong pinakalma ang aking sarili. Pero ayaw tumigil ng isip ko. May mali. Kaya matapos ang ilang minuto, napagdesisyonan kong sundan siya. Naglakad ako papunta sa kanila. Pagdating ko sa bakuran nila, huminto ako. May naririnig akong boses. Boses ni Rex. Parang may kausap siya sa loob ng bahay. Heto na po mama. Nakahanda na po ang pagkain natin. Kain na po tayo. Nanlamig ako. Nakatingin ako sa bahay nila. Lahat ng bintana ay nakasara, pati ang pinto. Gusto ko sanang sumilip, pero wala akong makitang masisilipan. Dahan-dahan akong umikot sa paligid ng bahay. Ma, ang saya-saya ko po ngayon. Kasi hindi na po kayo nag-away ni Papa. Sana po palaging ganito. Mas lalo akong kinabahan, pero naglakad pa rin ako hanggang sa bandang likod kung saan naroon ang hukay na ginawa ni Roman kagabi. Wala itong laman. Hindi. Hindi to tama.
Hindi ako agad-agad nakagalaw habang tinitignan ang hukay. Hanggang sa may narinig akong langit-ngit mula sa kusina. Bumukas ang pinto. Napalingon kagad ako. Nakatayo doon si Rex. Kuya Apollo, ikaw pala. Rex, Inutusan po ako ni Mama. Tignan ko raw po kung sino po yung nasa bakuran. Akala po niya may ibang tao. Ikaw lang pala, kuya. May kailangan ka ba, kuya? wala naman. Sisilipin ko lang sana ikaw kung okay ka na. Nasaan ang mama mo? Nasa loob po. Nagpapahinga po. Pwede ko ba siyang makausap? Wag na po, kuya. Pagod po kasi si Mama eh. Tumingin ako sa loob ng kusina. Pero madilim. Pero may narinig akong kausap ka eh. Opo, si Mama. Pero sabi niya matutulog na po siya. Wag na po natin siyang istorbohin. Pero di ba kakain pa kayo? Ikaw, kuya, nakikinig ka sa usapan ng ibang tao ah. Naku, pasensya ka na, Rex. Narinig ko lang kasi kanina eh. Okay lang po. Gusto niyo po bang pumasok? Hindi ako makasagot kagad. Ang daming tanong sa isip ko. Pero lahat yon ayaw lumabas sa bibig ko. Wag na, Rex. Di ba sabi mo magpapahinga ng mama mo? Aalis na lang ako. Sinilip lang naman talaga kita. Sige po, kuya. Okay po. Ngumiti siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan ako nakatayo sa bakuran ng ilang sandali bago ako tuluyang umuwi. Samantala, pagdating ng gabi, nang nakahiga na ako, ayaw akong dalawin ng antok. Maya-maya pa, may narinig akong sigaw. Boses ni Roman. Bigla akong napaupo at pinakinggan ang lalaki. Nag-alala kasi ako kay Rex at baka siya na ang pinagbubuntanan ng galit ng lalaki. Tulad kasi ng dati, lasing na naman ito. Tama na! Naririnig mo ba ako? Tama na! Ayoko na! Anong ayaw mo na? Nagsisimula pa lang ako, Roman! Napahigpit ang hawak ko sa kumot. Malinaw kong narinig ang boses ni Adela ng gabing yon. Pagod na ako, Adela! Tama na! Eh kung ayoko, magdurusa ka, Roman, sa ginawa mo sa akin! Kailangan kong gawin yun. At paulit-ulit kong gagawin yun. Para sa anak natin. Para sa anak? Kailan pa naging para sa anak ang pumatay? Hayop ka, Roman. Pinatay mo ko. Sige, subukan mong ulitin yun at papatayin din kita. Idadamay ko lahat dito. Pati na ang anak natin. Walang hiya ka. Totoo nga. Hindi na talaga ikaw ang asawa ko. Si Adela, mahal na mahal niya si Rex. At hindi niya magagawang pagbanta ng sarili niyang anak. Manahimik ka! Demonyo ka na! Naririnig mo ba, ha? Demonyo ka! Bigla kong tinakpan ng unan ang mga tenga ko. Tapos ay napapisil ng ulo habang napapabulong sa sarili. Tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Pero mas lalo pang lumakas ang sigawan. Ikaw ang nagdadala ng lahat ng kamalasan dito, Adela. Ikaw ang sumpa sa buhay ko. Pinatay mo ako. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ginawa ko yun dahil yun ang tama. Hindi ka na sana bumalik. Sana nanatili ka na lang sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng bangayan nila, may narinig akong isang malakas na kalabog. Parang may inihagis na mabigat na bagay. Sumunod nito ang isang sigaw na hindi ko maintindihan kung galit o nasaktan. Mas lalo kong tinakpan ang mga tenga ko. Nanginginig na ang buong katawan ko sa takot. Diyos ko, tama na. Lumayas ka sa bahay ko!
Lumayas ka, demonyo ka! Hindi ako aalis! Dito lang ako! At mananatili akong bangungot mo! Habang buhay! Walang hiya ka, Adela! Walang hiya ka! May narinig akong malakas na iyak. Boses ng bata. Mama! Papa, tama na po! Rex! Bigla akong napalakad, papalapit sa may bintana at sumilip doon. Nag-alala kasi ako para kay Rex, ngunit wala akong makita. Sarado ang mga bintana nila at di maaninag kung ano ang nangyayari sa loob. Manahimik ka! Bumalik ka doon sa loob! Ayoko po! Please po, Papa! Huwag niyo na pong awayin si Mama! Hayaan mo na ang bata dito para makita niya kung gaano ka kasama! Tumahimik ka! Hindi ako demonyo dito kundi ikaw! At ikaw, Rex! Sige na! Pumasok ka na doon sa loob! Pumasok ka! Napaupo ako sa saig. Nangingilid ang luha ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagpatuloy ang malalakas nilang sigawan. Maya-maya pa ay naisip kong kunin ang aking telepono at sinubukan tumawag sa istasyon ng pulis. Ngunit pagkatapos kong gawin yon, biglang tumahimik. Ilang sandali matapos ang tawag, may narinig akong tunog ng sasakyan. Dumating ang mga pulis. Sumilip ako. Naroon na sila sa harap ng bahay ni Roman. Kumatok sila sa pinto. Ilang segundo ang lumipas bago ito bumukas. Lumitaw si Roman. Ano po yun? May problema po ba? Narinig kong ipiniliwanag ng pulis ang reklamo. Umiling si Roman. Wala naman po kaming problema. Tahimik po dito. Oh. Sino ba yung nagsumbong na yan? Natahimik ang mga pulis. Tulog na ang mag-ina ko, kanina pa. Isa sa mga pulis ang nagtanong kung pwede nilang makita. Sumagot si Roman sa pulis nang hindi nagtataas ng boses. Naku sir, wag na po sana. Mangyaring may sakit po ang asawa ko. Kapag nagising po, baka lalala na naman. Nagkatinginan ang mga pulis. Tila iniisip ang gagawin. Siguro sir walang magawa ang kapitbahay ko na yan na nagsumbong sa inyo. Tahimik ang pamilya ko, kaya imposible na may nag-aaway po dito. O baka naman, nananaginip po kaya nagdodroga. Dapat ho siya ang pinupuntahan nyo at hindi ako. Tahimik lang ako nakasilip mula sa loob ng bahay ko. Gusto kong lumabas, gusto kong magsalita at sabihin ng lahat ng narinig ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Maya-maya pa, nakita kong tumango ang isa sa mga pulis. Humingi sila ng paumanhin kay Roman sa abalang nagawa nila. Sinabi nilang baka nagkamali lang ang mga kapitbahay. Pagkatapos nun, ay tuluyan na silang umalis. Nang wala na sila, tila ba biglang nag-iba ang anyo ni Roman. Nawala ang kalmadong mukha niya. Napalitan ito ng galit na ekspresyon. Sa mga kapitbahay ko dyan, makinig kayo! Wag na wag kayong makikialam sa buhay namin. At ikaw na nagsumbong ka, kung sino ka man, makikilala din kitang hayop ka. Nanigas ako sa aking pinaroroonan. Nang marinig ang sinabi niyang yun. Oras na malaman ko kung sino ka. Humanda ka talaga sa akin. Tahimik ang paligid. Walang sumagot kay Roman. Maya-maya pa, biglang tumigil ang lalaki. Dahan-dahan siyang lumingon. Diretso. Nanlaki ang mga pinatapin. Lahat kung hindi naman niya ako nakikita. Natatakot ako kasi matalim ang mga titig niya at galit na galit. Ngunit pagkatapos nun, bigla siyang umisi. Malaman ko lang talaga kung sino kang pakialamero ka. May paglalagyan ka sa akin. Sabi nun, ay sumasok na panunod sa bahay nila. Ipinahalis ang video at talaga. Nagkalang tayo. Tapos balik sa aking kama. Tapos pwede sa mga
nakita ko. Natakot ako sa mga narinig ko. Dahan-dahan akong nahiga at nag-umig. Ilang araw ang nakalipas, tahimik lang ang kabilang bahay. Hindi ko na rin nakikitang lumalabas pa si Rex. Tanging si Roman lang ang lumalabas kapag pumapasok ito sa trabaho. Kinakabahan ako para sa bata. Naisip ko na baka napahamak na ito sa kamay ng kanyang tatay. Ngunit imbis na alamin ang kalagayan niya, nanatili lang akong tahimik at hindi lang dahil sa takot ko kay Roman. Ngunit isang araw, may pumagod sa pinto ko. Pagbukas ko, si Rex ang nakita ko. May outs itong isang lumang bag. Kuya Apollo, ako dito. Hindi na ako nagtanong pa at nagiging siyang pinapasok. Halika, please. Maghapon siyang tumambay sa bahay ko. Tahimik lang siya nung una. Palaging tulala. Pero kalaunan ay naglaro din. Paminsan-minsan siyang tumatawa. Pero halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang abala siya, hindi ko maiwasang pagmasdal siya. Magulok ang buhok niya. Marungis ang mukha at parang ilang araw nang hindi naliligo. Napansin ko rin ang mahahabang sa sakit niya. Halatang napapabayaan na siya. Rex, kailan ka huling naligo? Hindi ko na po alam, kuya eh. Kumirot ang dibdib ko nang marinig ko yon. Lumapit ako sa kanya at hinagod ang likod niya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng maigpit. Ramdam ko ang payat niyang katawan. Pilit kong pinipigilan ang mga luha na kanina pa gustong tumulo. Awang-awa ako sa bata. Hindi ko matanggap na sa murang edad niya, ganito na ang nakalakihan niya. Aray ko kuya. Ang sakit mo naman yumakap. Naku, pasensya na Rex. Medyo napaigpit nga yata. Okay ka lang? Opo, okay lang naman po. Napansin kong parang lalong lumungkot ang mga mata niya. Kuya, ako ba ang dahilan kung bakit nag-aaway ang papa at mama ko? Ano? Hindi Rex, wala kang kasalanan doon. Hindi mo kasalanan ng problema ng matatanda. Tahimik siya sa tabi ko. Saglit na sumandal sa sofa. Buti dito sa inyo, kuya, tahimik. Parang gusto ko na rin tuloy ang mag-isa. Tahimik, oo. Pero hindi masaya mag-isa, Rex. Alam mo ikaw, ang dami-dami mong iniisip. Alam mo mabuti pa, maligo ka na muna. Sige po. Mabaho na ba ako? Medyo. Natawa rin si Rex at tumayo kagad. Sige po kuya, maliligo na po ako. Sige, nasa banyo na yung timba at tabo. May tuwalya sa likod ng pinto. Tumango siya at pumasok sa banyo. Maya-maya pa, narinig ko na ang lagaslas ng tubig. Naupo ako sa sala at napabuntong hininga. Kahit saglit lang, gumaan ang pakiramdam ko. Habang naliligo siya, inihanda ko ang malinis niyang damit na nasa bag niya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Rex. Kuya, ang lamig ng tubig. Ayos lang yan, Rex. At least presko ka na. Oo nga po, ang sarap po sa pakiramdam. Inabot ko sa kanya ang damit. O sige, magbihis ka na. Salamat po, Kuya Apollo. Nagbihis siya at umupo ulit sa sopa. Sinuklay ko ang buhok niya gamit ang kamay ko. Hindi siya umiwas. Tahimik lang siya. Rex, kumain ka na ba? Hindi pa po. O sige, may lugaw pa ako dito. Wow, lugaw! Paborito ko po yan. Pinakain ko siya. Mabagal siyang kumain. Pero kita ko na nag-e-enjoy siya. Para pong gusto ko na po dito tumira, kuya. Pwede po ba? Nako, mukhang hindi magandang ideya yan, Rex. Baka magalit ang papa mo. Alam mo naman yun.
Pero kapag ganitong araw at wala kang kasama sa inyo, pwede ka naman ditong pumunta. Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagkain. Makalipas ang ilang oras, inantok na rin siya. Humiga siya sa sopa at hindi nagtagal ay nakatulog ng maimbing. Lumapit ako kay Rex at naupo sa tabi niya. Hindi ko namalayan na nakatulog na rin pala ako. Gabi na nang magising kaming dalawa. Nako, hindi ko namalayan na. Gabi na pala. Oo nga po, Kuya Apollo. Uuwi na po ba ako? Kumain na muna tayo. Saka kita ihatid. Siya nga pala. Yung mama mo, kumusta na siya? Nasa kwarto lang po siya palagi. Hindi po siya lumalabas. Tulog na tulog po. Ganun ba? O siya, tara na doon sa kusina. Ipinagluto ko siya ng pansit kanton at pinakain. Pagkatapos ay inayos ko ang gamit niya. Nang matapos, saka ko siya inayang lumabas. Tara Rex, ihatid na kita. Sige po, Kuya. Salamat po. Walang anuman. Huwag mong isipin yun. Lumabas kami ng bahay. 8:00 na halos ng gabi. Bukas ang mga ilaw sa kalsada. Ganon din sa ibang malalapit na bahay. Lahat maliwanag, maliban sa bahay ni na Rex. Pagbukas ni Rex ng pinto, katahimikan ang sumalubong sa amin at para bang walang tao. Pumasok siya kaya sumunod ako. Kinapa ko ang switch ng ilaw sa sala. Nang bumukas ang ilaw, halos mapasigaw ako sa gulat. May tao sa sofa. Magkadikit. Hubad ang pang-itaas. Kitang-kita ang ginagawa nila. Napahinto kaming lahat. Parang tumigil ang mundo sa isang iglap. Ilang segundo, bigla kong hinila si Rex palapit sa akin at sabay kaming tumalikod. Tinakpan ko kagad ang mga mata niya gamit ang 2 kamay ko. Huwag kang lilingon, Rex! Kuya! Huwag! Roman, pasensya ka na. Hindi namin alam na may tao pala. Ihahatid ko lang talaga sana si Rex. Mabilis na gumalaw ang lalaki. Lumingon ako at nakita kong nagmamadaling nag-ayos. Ang babaeng kasama niya ay nagtago naman sa likod ng sopa. Hinila ang damit niya. Rex, pumasok ka na sa kwarto. Papa? Ang sabi ko, pumasok ka na. Sige na Rex, pumasok ka na. Naglakad siya papunta sa kwarto. Marahas na isinara ang pinto. Ako naman nakatayo lang. Medyo na blanco ako ng konti. Ikaw, ano pag ginagawa mo dito? Ha? Wala na. Hinatid ko lang talaga yung anak mo eh. Sige, alis na ako. Tumalikod na ako para sana lumabas nang marinig ko ulit ang boses niya. Apollo! Napahinto ako pero hindi na ako lumingon. Wala kang nakita. Naiintindihan mo? Ayokong pagkismisan ako ng mga kabarangay natin. Kaya manahimik ka. Kung ayaw mo na magkaroon tayo ng problema. Oo, Roman. Wala akong nakita. Mabuti kung ganun. Pagkatapos nun, ay lumabas na ako ng bahay nila at tumakbo pauwi. Pagdating ko sa bahay, isinara ko kagad ang pinto at napasandal ako sa pader. Napapikit ako at nag-isip ng malalim. Diyos ko, kawawa naman si Rex. Naglakad na ako papunta sa kwarto, sabay higa sa kama. Mabilis akong nagtalokbong ng kumot at nagdasal ng paulit-ulit. Panginoon, ilayo niyo po ako sa masama. Protektahan niyo rin po si Rex. Ilang sandali lang ay pumikit ako, pero ayaw akong dalawin ng antok. Lumipas ang 3 oras, gising pa rin ako. Tahimik ang paligid pero ang utak ko maingay. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nakita ko sa bahay nila. Hanggang sa may narinig akong mahina, ngunit malinaw na kaluskos. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Nakita ko si Rex.
Palingon-lingon siya habang naglalakad papunta sa may likod ng bahay nila. Doon sa hukay na ginawa ng ama niya. May dala itong plato at isang basong may tubig. Umupo siya sa tabi ng hukay at maingat na inilapag ang dala. Tumingala siya sa langit. Kita ko ang pag-angat baba ng balikat niya na parabang umiiyak siya. Ilang sandali pa, matapos niyang mailapag ang dala niya, bumalik na siya sa loob ng bahay nila. Tinignan ko ang orasan, malapit nang mag-alas 12 ng madaling araw. Muli akong sumilip. At sa muli kong pagtingin sa bakuran nila, biglang may lumitaw na naman sa hukay. Isang maitim na kamay. Muli ko namang nakita na bumabangon ang bangkay mula sa lupa. Yun ay walang iba kundi si Adela. Hindi. Hindi maaari ito. Ayan na naman siya. Sa sandaling yun, umalingasaw ulit yung masangsang na amoy. Parang nabubulok na laman. Sumikdo ang sikmura ko. Halos masuka ako. Pasuray-suray siyang tumayo. Nakalugay ang buhok. Maitim ang kanyang balat at nakadilat ang mga mata na parang walang buhay. Yung anyo niya naging mas nakakakilabot matapos ang ilang sandali. Naging isang nakakatakot na halimaw. Nakatingin siya sa maliwanag na buwan. At saka siya lumingon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong sa direksyon ko siya nakatingin. Palapit siya sa akin. Diyos ko. Wag naman dito. Mabilis kong isinara ang bintana at sinigurado kong nakalak. Tumakbo ako pabalik sa kama at nagtalukbong ng kumot. Tinakpan ko ang tenga ko. Hindi totoo to. Panaginip lang to. Parang may narinig akong boses. Apollo! Sobrang kilabot ang naramdaman ko nang marinig na binanggit niya ang pangalan ko. Nanlambot ang katawan ko at hindi ako makagalaw. Mula sa direksyon ng bintana ay may narinig akong mahinang katok. Hanggang sa naging paulit-ulit. Unti-unti, lumakas hanggang sa yung katok ay naging mga kalmot. Para bang nagpupumilit na makapasok. Tumigil ka! Maawa ka sa akin, Adela! May biglang bumagsak sa bubong. Napasinghap ako at pigil ang hininga. May naglalakad. Mabibigat ang kanyang mga hakbang. Sa labas, umaalulong ang mga aso. Sinubukan kong sumigaw, pero walang tunog na lumabas. Apollo! Tama na, Adela! Wala naman akong kasalanan sa'yo, ha? Wala akong ginagawang masama sa'yo! Unti-unti, may humila sa kumot ko. Dahan-dahan. Tapos, ay may malamig na dumampi sa paa ko. Please, tama na! Ipinikit ko ang aking mga mata ng mariin dahil sa labis na takot. Hindi pa rin siya tumitigil. Nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya, lalo na at parang may marahang humahaplos sa aking pisngi. Malamig, basa, mabaho, parang amoy lupa at dugo. Bakit ka pumikit, Apollo? Hindi ba't mulat na mulat ka noon? Tama na! Ayoko na, Adela! Tigilan mo na ako! Tama na! May biglang kirot akong naramdaman. May matalas na bagay na bumaon sa mga mata ko. Aray! Ang sakit! Tama na! Ayoko na! Naramdaman ko ang mainit na dugong dumaloy sa pisngi ko at bumaba sa aking labi. Nalasahan ko yung maalat at malansang dugo sa bibig ko habang humahagulgul ako sa sakit. Walang silbi ang mga matang yan. Nakita mo, pero pinili mong manahimik.
Hindi ko kasalanan, Adela. Wala akong kasalanan sa'yo. Bakit ako? Bakit akong pinaparusahan mo? Bakit ikaw? Dahil ikaw lang ang nakakita. Ikaw ang nakarinig. Pwede kang magsalita, pero hindi mo ginawa. May biglang humawak sa buhok ko. Pinilit kong imulat ang aking mga mata, pero wala na akong makita. Hinila niya ako palapit sa kanya. Napakabaho niya, para bang amoy na nabubulok na laman. Alam mo ba kung gaano kasakit mamatay? Hindi ako pumatay sa iyo, Adela. Bakit ako ba ginaganito mo? Tigilan mo na ako, Adela. Hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya. Ako nga, kinaya ko mamatay ng paulit-ulit eh. Gusto ko, maranasan mo din yon. Bigla niya akong sinuntok ng malakas sa tagiliran. Napahiyaw ako at namalipit sa sakit. Lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, kakonti lang yan kumpara sa dinanas ko. Pagkatapos nun, ay may matutulis na kuko na bumaon sa dibdib ko. Naramdaman kong dinukot niya ang puso ko. Masakit yun. Sobrang sakit. Naramdaman kong sumusuka na ako ng dugo. Tama na! Tama na, please! Sasabihin ko na, isusumbong ko na siya pag ako. Basta, huwag mo lang akong papatayin. Bigla siyang tumigil. Nagkaroon ng ilang minuto na katahimikan sa pagitan namin. Inilapit niya ang kanyang muka sa akin. Huli na, Apollo. Huli na. Mabilis niyang sinakal ang leeg ko. Hindi mo na mababago ang nangyari. Ang magagawa mo na lang ay ang magbayad. Adela! Adela, maawa ka! Maawa? Bakit? Nasaan ang awa mo nung kailangan ko? Ni hindi mo nga ako tinulungan. Bigla niyang binitiwan ang leeg ko. Napaubo ako at nanginig. Makinig ka, Apollo. Gabi-gabi kitang babalikan. Sa bawat pagpigit mo, ipakikita ko sa'yo ang katotohanang tinakbuhan mo. Hindi, wag. Ayoko na, Adela. Tama na. Pagkatapos kong sabihin yon, ay inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Hindi mo ako mapipigilan, Apollo. At sa susunod, mas masakit na. Bigla kong napamulat. Bumangon ako ng biglaan. Hingal na hingal. Basang-basa ako ng pawis at mabilis ang pagkabog ng aking dibdib. Nakahawak ako sa aking leeg. Sinigurong wala ng kamay na nakasakal doon. Salamat sa Diyos. Panaginip lang pala. Panaginip lang pala yun. Kinapa ko ang switch ng ilaw. Dahan-dahan kong nakita ang liwanag. Hinawakan ko ang mga mata ko. Masakit pero buo pa. Wala rin akong sugat at wala ring dugo. At doon ko naintindihan na yun ay ang pinakamasamang bangungot na naranasan ko. At hindi lang ito isang masamang panaginip, kundi isang babala. Muli akong bumalik sa higaan kasi ang akala ko ay tapos na. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang masamang bangungot. May narinig na naman akong kaluskos mula sa kabilang bahay. Ayoko na sanang alamin yon, pero parang may nag-uudyok sa akin na tignan ito. Mula sa siwang ng bintana ay kitang-kita ko si Roman. Naguhukay na naman siya. Sa isang tabi, may babaeng nakaupo. Yun yung babae na nakita namin kanina ni Rex. Nakaharutan niya. Magulo ang buhok niya, hubad. Nakagapos ang mga kamay at paa. May busal sa bibig at basang-basa ng luwa ang kanyang muka. Nang matapos magukay, ay lumapit si Roman sa babae
Nilalaro niya sa kamay ang isang matalas at mahabang kutsilyo. Umiiling ang babae, umiiyak. Pero ang lalaki, imbis na maawa, ay ngumiti pa. Sa isang iglap, mabilis niyang pinagsasasaksak ang babaeng yon hanggang sa tuluyang mapahandusay sa lupa. Diyos ko! Ano ba to? Bakit ganito? Tama na! Tama na, please! Si Roman ay nakatayo lang doon. Matapos niyang maihulog sa hukay ang babae, walang bahid ng pagsisisi sa mukha niya. Para lang itong karaniwang gawain para sa kanya. Doon ako lalong natakot. Hindi ko maintindihan kung bakit niya o paano niya nagagawa yun. Hindi ko rin maintindihan kung bakit paulit-ulit kong nasasaksihan ang ganitong tagpo. Ano bang kasalanan ko? Ano ba? Bakit ako nakakakita? Bakit ako na lang palagi? Nangilid ang luha ko. Hindi ko na alam kung alin ang panaginip sa hindi. Ang takot ko ay totoo at ang nakita ko ay parang totoo rin. Napaatras ako mula sa bintana. Umupo ako sa kama at niyakap ang sarili ko. Diyos ko, Panginoon, tulungan niyo ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tulungan niyo ako. Matapos yun, ay hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Basta ang tanda ko, biglang nandilim ang paningin ko at pagmulat ng aking mga mata ay maliwanag na. Maingay na rin sa labas. 3 katok ulit ang gumising sa diwa ko. Napaantanda ko ng krus at paulit-ulit na nagpasalamat sa Panginoong Diyos dahil muli ay nalampasan ko yung panganib at takot ko sa masasamang panaginip na yon. Kung panaginip nga ba. Hanggang sa bumangon na ako at tinungo ang pintuan at binuksan ko yon. Magandang umaga po, Kuya Apollo. Hala, teka. Ano po nangyari sa mga mata nyo? Tapos, bakit po may dugo po kayo sa mukha? Bigla akong kinilabutan nang marinig ang sinabi ni Rex. Napaatras ako at napatakbo sa banyo at pinagmasdan ang anyo sa salamin. Butas ang kanang mata ko at may natuyong dugo sa aking mukha. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko! Ano to? Hindi maaari ito! Hindi! Kuya Apollo! Sunod-sunod ang katok na ginawa ni Rex, pero hindi ko siya pinagbuksan ng pinto. Panay ang haplos ko sa aking muka. Panaginip lang to! Panaginip na naman to! Muli ako napatingin sa salamin at nakita ko na wala ng dugo. Bumalik na din sa dating ayos ang aking mga mata. Ang hindi lang natanggal sa akin ay yung nakadikit na takot sa mukha ko. Dahan-dahan ko nang binuksan ang pinto matapos kong ayusin ang sarili ko. Naglakad na rin ako papunta sa sala at doon ko nakita si Rex. Kuya, sa susunod daw po, ay yung mga dila mo naman daw ang aalisin nila. Kasi hindi mo daw ginagamit ng tama. Puputulin daw yan. Saka yung 2 mga mata mo, parehas na dudukutin. Ano? Anong sinasabi mong nila? Yan po, oh. Andyan po sila sa likod nyo, nakatayo. Galit na galit sila sa'yo, Kuya Apollo. Bakit daw ayaw mo magsalita? Sa narinig kong yon, parang bigla kong naging upos na kandila. Napaupo ako sa saig dahil biglang nanghina ang aking mga tuhod. Unti-unti na ring tumulo ang aking mga luha. Hindi ako nagsalita kasi natatakot ako. Papatayin ako ng papa mo kapag nagsalita ako. Bakit ka naman matatakot? Ang sabi naman ni Papa, hindi naman daw nakakatakot ang mamatay. Kasi sandaling hirap lang naman daw yun, Kuya. Sandaling hirap? Ano ba sinasabi mo? Alam mo bang kapag namatay na ang tao, ay hindi na siya mabubuhay ulit? Mali ka po, Kuya.
Bakit po si Mama nakabalik? Lumapit sa akin si Rex at niyakap ako ng maigpit. Gawin mo kung ano ang tama. Ibigay mo sa amin ang hustisya. Hustisya ang kailangan namin, Apollo. Biglang bumitaw si Rex sa pagkakayakap sa akin at bumagsak sa sahig. Nawalan siya ng malay. Agad ko siyang binuhat at ipinahiga sa sofa. Sinusubukan ko siyang gisingin pero hindi siya magising. Napatitig ako sa mukha ng bata. Doon bumuhos ang mga luhang kanina ko pa sinusubukang pigilan. Iyak na naging hagulgol. Bigla ko kasing nakita ang sarili ko sa kanya. Kami ni Rex, parang parehas kami ng naging kapalaran. Bigla ko tuloy na alala yung impyernong pinagdaanan ko nung bata pa ako. Ang tatay ko, hindi tao ang turing ko sa kanya. Isang ganap na demonyo ang lalaking yon. Araw-araw, walang patid ang pananakit niya sa amin ni Mama. Palagi niya kaming sinisipa, sinasapak at minumura ng walang humpay. Maski wala namang dahilan para gawin niya sa amin ang bagay na yon. Lunod na lunod kami sa takot sa tuwing darating siya sa bahay. Hanggang sa isang gabi, muli na naman siyang nagwala. Nagbasag siya ng napakaraming mga gamit. Umiiyak lang ako sa isang sulok habang sila ni Mama nagsisigawan. Tapos nakita ko si Papa may hawak na kutsilyo. Namumula ang mga mata niya at matalim kung tumitig. Sinaksak niya si Mama ng paulit-ulit. Napasigaw ako ng malakas. Sabay lapit kay Mama. Pero ang hindi ko inasahan, pati pala ko, ay kanya ding sasaksakin. Sinaksak din niya ako. Akala ko mamamatay na ako. Pero nabuhay ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil isa yung himala. Pero si Mama, hindi siya nakaligtas. Matapos ang karumal-dumal na pangyayaring yon, nakulong si Papa at ako. Inampun ako ng kapatid ni Mama. Wala siyang asawa at wala ding anak. Itinuring niya akong sariling anak. Binigyan niya ako ng pagkakataong makapag-aral at makatikim ng kaginhawaan sa buhay. Pero namatay din siya. Nagkaroon siya ng malalang sakit. Kaya ngayon, habang pinagmamasdan ko si Rex, parang bumabalik ang lahat. Pakiramdam ko, ako siya at siya ako. Ang sakit-sakit makita na ang isang bata na katulad niya at katulad ko noon ay kailangang dumaan sa ganitong klase ng impyerno. Maraan kong hinaplos ang buhok niya. Dito ka muna, Rex, ha? Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. Nakasandal ako sa gilid ng sopa. Ilang sandali pa ay bigla akong inantok hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog ako. Muli, isang panaginip ang nagpakita sa akin. Pauwi na ako mula sa aking trabaho nang may bigla akong marinig na nag-aaway mula sa di kalayuan. May nagmamakaawang babae. Humihingi siya ng tulong. Hinanap ko siya hanggang sa nakita ko sila sa likod ng kakahuyan. Walang ibang tao sa lugar na yon, lalo na't medyo malalim na ang gabi. Nag-OT kasi ako ng araw na yon. Kitang-kita ko na may hawak na kutsilyo si Roman at walang awa niyang sinasaktan ang babae. Hindi ko siya kilala. Umiiyak ang babae. Nakaluhod sa lupa. Paulit-ulit na nakikiusap. Pero parang bingi si Roman. May hawak na kutsilyo. Galit na galit siya. Sa isang iglap ay pinagsasasaksak niya ang dalaga hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Bigla akong napasigaw. Wag! Tumingin sa direksyon ko si Roman. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nakita mo ba, ha? Nakita mo ba kung anong ginawa ko? Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumakbo. Gusto kong humingi ng saklolo. Pero yung mga paa ko ay hindi makagalaw. Hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang panginginig.
Sa sandaling yun ay bumalik ang lahat ng trauma ko. Parang naging replay ng gabing pinatay ng tatay ko ang nanay ko. Para akong bumalik sa pagiging isang batang walang laban. Nilamon ako ng matinding takot na baka pati ako ay papatayin ni Roman. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa akin. Makinig ka sa akin, Apollo. Huwag kang magsasalita. Wala kang nakita. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Oras na magsalita ka. Itutumba kita. At hindi lang yon. Lahat ng mga tao dito idadamay ko. Lahat sila papatayin ko. Pati si Rex. Idadamay ko lahat. Gagawin kong impyerno mga buhay ninyo. Bago ko kayo ilibing ng buhay. Kaya kahit ano nakita mo, itikob mo yung bibig mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala akong nagawa ng mga sandaling yon, kundi ang tumango. Ang demonyong nasa harap ko ay hindi na iba sa demonyong pumatay sa nanay ko noon. Kuya Apollo! Kuya! Kuya Apollo, gising! Kanina pa po kayo sumisigaw habang tulog. Napabalikwas ako nang marinig ko ang boses ni Rex. Gising na pala siya. Napahawak ako sa maliit niyang kamay. Ang mukha niya ay punong-puno ng takot at pag-aalala. Bigla ko tuloy siyang nayakap ng sobrang higpit. Rex! Nandito lang si Kuya. Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan. Kuya, teka, nasasaktan po ako. Bakit po ba kayo umiiyak? May masama po bang nangyari? Hindi ko siya magawang sagutin. Sobrang madilim ang panaginip ko na yon para ikwento ko sa kanya. Pero alam kong hindi lang panaginip ang lahat. Totoong nangyari yon. Pinatay ni Roman ang isang dalaga na hindi ko kilala bago pa man magkasakit ang asawa niyang si Adela. Napabuntong hininga ako at pilit kong pinakalma ang boses ko. Wala, Rex. Wala. Masamang panaginip lang. Huwag mo nang isipin yun. Pero hindi pa man humuhupa ang kaba sa dibdib ko. Biglang may malakas at marahas na kalampag sa pinto. Apollo! Apollo, buksan mo itong pinto! Boses yun ni Roman. Halatang languna naman ito sa alak. Biglang humawak sa braso ko si Rex. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang takot. Kuya Apollo, si Papa po, galit na naman po siya. Relax ka lang, Rex. Huwag ka matakot. Hindi kuya, kailangan ko nang umuwi. Baka mas lalo akong saktan kapag hindi po ako lumabas eh. Hindi, Rex. Huwag ka munang aalis. Dito ka lang muna. Apollo! Ano ba? Buksan mo itong pinto! Nandiyan ba si Rex? Ilabas mo ang anak ko! Wala dito si Rex. Sandali lang at may ginagawa ko! Anong wala dyan si Rex? Naku, Apollo! Huwag mo akong sangarin! Nabibwisit na ako! Sumigaw ulit si Roman. Sabay sipa sa pinto na tila gusto niya na itong gibain. Rex, makinig ka. Magtago ka sa likod nitong sopa. Ngayon na, bilisan mo. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay, ha? Kahit na anong mangyari, kahit na anong marinig mo, huwag kang sisilip o lalabas. Nagkakaintindihan ba tayo? Nanginginig na tumango si Rex at mabilis na gumapang patago sa likod ng sofa. Agad na sumunod si Rex. Ako naman ay dahan-dahang lumapit sa pinto para buksan ito. Pagbukas ko, agad akong sinalubong ng nakakasulasok na amoy ng alak at ng nanlilisik na mga mata ni Roman. Pulang-pula ang mga mata niya. Sa pagkakataong yon, may palagay ako na hindi lang siya kargado ng alak, kundi pati na rin ng droga. Nasaan ang anak ko, ha? Apollo, wag mo ko subukan.
Alam kong nandito si Rex. Roman, teka lang, wala siya rito. Kanina pa siya umuwi. Baka naglaro lang sa kung saan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko. Nalasahan ko yung malapot na dugo na umagos mula sa labi ko. Nagsisinungaling kang hayop ka. Ilabas mo sabi si Rex eh. Hayop na batang yon. Talagang matigas ang ulo. Sinabi ko na sa'yo eh. Wala siya dito. Pasuray-suray siyang naglakad, papasok sa loob ng sala. Hindi ko na siya napigilan. Papalapit siya ng papalapit sa lugar kung saan nagtatago si Rex. Ayokong makita niya ang bata dahil alam ko na wala siyang magandang gagawin. Panginoon, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Napabulong na lang ako. Ayoko nang maging isang paulit-ulit na saksi sa isang krimen. Ayoko nang makita ang isang batang walang laban na dudurugin ng sarili niyang ama. Ano ba, Rex? Lumabas ka dyan! Alam ko nandito ka lang! Naku, sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong paglaruan. Kapag nahanap kita, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Wala talaga siya dito. Pero makikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang saktan si Rex. Kawawa naman yung bata eh. Kawawa? Hindi kawawa ang batang yon. Dinidisiplina ko lang siya. Kaya huwag kang makialam. Kundi, papatayin kita. Sige, patayin mo na ako. Gaya ng ginawa ng tatay ko sa nanay ko. Pero hindi ako papayag na saktan mo ang anak mo, demonyo ka, Roman! Hayop ka! Agad niya akong sinunggaban sa kwelyo at isinandal sa pader. Gusto mo talaga mamatay ng maaga? Gusto mo nang mauna? Sige, pagbibigyan kita. Napalingon ako sa lugar kung saan nakatago si Rex. Alam kong nakikinig siya at doon mas lalong nadudurog ang puso ko dahil naririnig niya ang sarili niyang ama na nagbabantang pumatay. Bigla niya akong sinakal. Nanlilisik ang mga mata niya na parang gusto na talaga niya akong tuluyan. Papa, tama na po! Parang awa niyo na po! Biglang lumabas si Rex sa pinagtataguan niya. Tumakbo siya papalapit at niyakap ang binti ni Roman. Pinipigilan niya ang ama niya kahit na alam niyang pwede rin siyang saktan nito. Papa, tama na po! Huwag niyo na po saktan si Kuya Apollo. Mabait po siya sa akin. Uuwi na po ako, Papa. Sasama na po ako sa inyo. Huwag niyo na po siya saktan. Natigilan si Roman. Tumingin siya sa anak niya. Tapos ay saka tumingin sa akin. Tapos ibinalik ang tingin kay Rex. Pero imbis na lumambot ang puso niya, lalo siyang nagalit. Sinasabi ko na nga ba't nandito ka na naman eh? Hala! Umuwi ka ron! Roman, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ang bata. Anak mo yan eh. Manahimik ka! Huwag kang makialam dito! Wag! Kuya Apollo, tama na po. Tama na. Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang po ako. Hindi, Rex. Baka mamaya patayin ka niya. Hindi ako papatayin ni Papa. Sanay na ako na ganito siya. Sinubukan kong lumapit pero mas lalong hinigpitan ni Roman ang pagkakasakal niya sa akin. Halos magdilim na ang paningin ko. Papa, tama na yan. Bitiwan mo na siya. Umuwi na po tayo. Pero hindi nagpatinag si Roman. Sige na po, Papa. Ako na lang po. Ako na lang po ang saktan nyo. Sanay naman na po ako eh. Sanay na po ako na sinasaktan nyo ako araw-araw. Pero wag lang po si Kuya Apollo. Wag po siya. Wala po siyang kinalaman dito. Mabait po siya, Papa. Doon ako lalong napaiyak. Tumingin si Roman kay Rex. Tapos sa akin. At bigla siyang tumawa ng nakakaasar. Binitiwan niya ako
Kaya naman napaupo ako sa sahig. Ang drama nyo. Nakakasuka kayong dalawa. Pwe, umuwi na tayo. Pero tandaan mo, Apollo, hindi pa tayo tapos. Huwag mo nang pakikialaman ang anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Oras na makita ko siya ulit dito sa bahay mo, susunugin ko to. Hinablot ni Roman ang braso ni Rex at kinaladkad ito palabas ng pinto. Wala akong nagawa, kundi ang panoorin silang dalawa habang naririnig ang mahinang iyak ng bata. Nang tuluyan na silang makapasok sa bahay nila at sumara ang pinto, doon ko napansin na may isang matandang babae sa kabilang bahagi ng kalsada. Hindi ko siya kilala at ngayon ko lang siya nakita sa lugar na ito. Nakakatakot ang kanyang anyo. Sobrang payat niya. Halos butot balat na ang kanyang mga braso na nakalawit sa suot niyang kupas at maruming duster. Ang puti niyang buhok ay magulo, pero ang mas nakakatakot sa kanya ay ang kanyang mga mata. Kahit medyo malayo ako, ramdam ko yung tindi ng titig niya. Diretso sa bahay ni Roman. Masama ang tingin niya, puno ng galit at parang may balak na hindi maganda. Hindi siya gumagalaw na parang estatwa. Sino kaya siya? Sino kaya ang matandang yun? Biglang may dumaan na sasakyan. Paglampas nito, wala na ang matanda. Naglaho siyang parang bula. Hindi ko alam kung namamanikmata lang ba ako o sadyang nababaliw na ako sa dami ng mga naririnig at nakikita kong kababalagan. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at hindi na ako muling lumabas. Inilak ko ang lahat ng pinto at bintana. Lumipas ang mga oras at sumapit na naman ang madaling araw. Akala ko ay magiging tahimik na ang paligid. Pero nagkakamali ako. Muling nabasag ito sa boses ni Roman at ni Adela. Nag-aaway na naman sila at mas malala ito kaysa dati. Hayop ka, Roman! Anong ginawa mo sa anak natin? Bakit mo sinaktan si Rex? Wala ka talagang puso. Pati sarili mong anak, pagbubuntulan mo ng galit. Wala kang pakialam. Huwag mo akong pagsalita ng ganyan. Bumalik ka na sa impyerno, Adela. Umalis ka na dito. Hindi ako aalis. Hindi ako matatahimik dahil sa mga ginagawa mo sa anak ko. Mamamatay tao ka, Roman. Isa kang mamamatay tao. Tumahimik ka. Patay ka na, Adela. Inilibing na kita. Bakit ba hindi ka na naman nahimik sa hukay mo? Huwag mo subukan ng pasensya ko. Dahil baka pati ang kaluluwa mo ay sirain ko. Sige, subukan mo. Saktan mo pa si Rex. At tignan natin kung saan ka pupulutin. Hindi ako titigil, Roman. Hanggat hindi mo na pagbabayaran ang lahat ng ginawa mo sa akin at sa babaeng yun, Roman. Alam ko ang lahat. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kamalasan. Ikaw ang malas, Adela. Ikaw ang malas. Dahil isa kang demonyo. Naging demonyo ako dahil sa iyo, Roman. Hayop ka! Naging demonyo ka kasi tanga-tanga ka. Kundi dahil sa katakawan mo, hindi mo dadanasin lahat ng paghihirap mo. Puro ka kasi lamon. Wala kang silbi. Kaya lumayas ka na. Umalis ka rito. Bago ko pasunugin tong bahay na to, kasama ang anak mo. Wag! Wag, Roman, utang na loob. Gagawin ko yun, Adela. Sige, subukan mo. Oras na may mangyaring masama sa anak mo, hayop ka. Gabi-gabi kitang susundan hanggang sa babaliw ka. Gabi-gabi kitang sisingilin. Maglaho ka na! Wala akong kinatatakutan. Kahit multo ka pa. Hindi ako natatakot sa'yo! Naging matindi ang pagtatalo ng dalawa. Halos magmurahan na sila sa sobrang galit sa isa't isa. Pero pagkatapos ng matinding sigawan,
biglang tumahimik. Ang nakakabinging katahimikan ay mas nakakatakot kaysa kanina dahil maya-maya pa ay may narinig akong kakaiba. Isang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Parang may malaking ibon na lumilipad at paikot-ikot sa itaas. Gusto ko sanang sumilip pero pinigilan ko ang sarili ko. Nagsasawa na ako sa mga nakikita kong patayan, sa mga multo at sa lahat ng kababalagan sa lugar na ito. Ayoko na ring muling mabangungot dahil baka magpakita na naman sa akin si Adela. Hinayaan ko na lang yung ingay sa labas. Nagtalokbong ako ng kumot at pilit na ipinikit ang aking mga mata. Sa awa ng Diyos, nakatulog ako ng maimbing at payapa. Kinabukasan, naalimpungatan ako sa ingay na nanggagaling sa labas. Maraming tao ang nagkakagulo sa kalsada. Malapit lang sa tapat ng bahay namin ni Roman. Pagdungaw ko sa bintana, nakita ko ang umpukan ng mga kapitbahay na tila ba may pinagkakaguluhan. Dali-dali akong lumabas at ang unang nakita ko ay si Rex. Nakatayo siya sa gilid, malayo ng konti sa mga tao. Naawa ako sa itsura niya, lalo't nakita ko yung mga pasa niya at sugat sa buong katawan. May mga sariwang sugat din siya sa braso at binti. Nilapitan ko siya, pero laking gulat ko nang bahagya siyang umiwas at umilag sa akin. Para bang takot na takot siya at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa paligid at hindi mapakali. Rex! Rex, ano nangyari sa'yo? Talaga bang binugbog ka ng papa mo kagabi? Hindi siya kumibo. Nanatili lang siyang nakatingin sa kawalan. Na animo ay tulala. Rex! Rex, sumagot ka! Nasaan ang papa mo? Wala pa rin siyang imik. Nakatulala lang siya. Na tila ba may nakikita siyang hindi ko nakikita. Dahil sa kuryosidad, iniwan ko muna siya at lumapit ako sa kumpul ng mga tao para tignan kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Halos masuka ko sa nakita ko. Isang bangkay ng lalaki ang nakahandusay sa kalsada. Hindi na siya halos makilala dahil wasak na wasak ang mukha niya. Wakwak din ang tiyan niya at lantad na ang mga lamang loob. Ang tanging nawawala sa kanya ay ang kanyang puso. Moreno siya at halos kasing katawan ni Roman, pero iba ang suot niyang damit. Hindi yun ang suot na damit ng lalaki nang huli kaming nagkita kahapon. Sigurado ako aswang may gawa nito. Narinig ko kagabi. May malakas na tunog na para bang isang dambuhalang ibon. Paikot-ikot dito sa lugar na to. Sinasabi ko na nga ba aswang yun. Hindi nga ako nagkamali. Natulala ako ng bagya sa sinabing yun ng kapitbahay ko. May iba rin palang nakarinig nun bukod sa akin. Muli akong napatingin sa bangkay. Sinipat ko itong mabuti. Doon ako labis na kinilabutan. Bagamat kahit iba ang suot na damit ng lalaki, hindi ko makakaila na ang hubog ng katawan nito, taas maging ang kulay ng balat, ay hawig talaga kay Roman. Muli kong nilapitan si Rex. Rex! Rex! Ano nangyari kagabi? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Si papa mo, lumabas ba siya ng bahay kagabi? Rex, sagutin mo ako! Sa pagkakataong yun, ay tumingin sa akin si Rex. Ang mga mata niya ay may luha, tapos yung bibig niya nanginginig. Sapat na yon para kumpirmahin ang hinala ko. Tumingin siya sa direksyon ng bangkay, tapos mabilis na yumuko at nanginginig na umiling. Halika na, Rex. Doon muna tayo sa bahay. Huwag mo nang tignan yan. Sumunod naman si Rex nang walang reklamo. Naglakad na kami palayo sa mga tao at sa bangkay na halos wala ng muka. Pagpasok namin sa bahay ay pinaupo ko siya sa sopa. Rex, ayos ka lang ba?
Hindi po, Kuya Apollo. Natakot po ako dun sa patay. O sige, diyan ka lang ha. Ikukuha muna kita ng tubig. Habang kinukuhaan ko siya ng tubig, hindi ko mapigilang mapaisip. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot kung si Roman yung lalaking biktima. Naisip ko kasi na kung siya yung lalaki, magiging malaya na kami sa takot ni Rex. Pero alam kong mali yun. Ang maging masaya sa naging kamatayan ng iba. Hindi kabayaran ang karumal-dumal na kamatayan para sa lahat ng pinatay niya at sa paghihirap ni Adela. Naglakad na ako papunta uli kay Rex. Nakita ko siyang nakaupo, yakap-yakap ang sarili niyang mga binti. O heto Rexo, itong tubig, uminom ka na muna. Salamat po, Kuya Apollo. Samantala, makalipas ang ilang oras, ay walang nabalita sa baryo namin kung sino nga ang lalaking yun. Wala din kasing nag-claim na kamag-anak. Kaya naman, mas lalong lumakas ang hinala ko kung sino ang lalaking yun. Subalit nang sumapit na ang gabi, muli ko na namang narinig ang malalakas na sigawan ng kapitbahay namin. Nag-aaway na naman sila. Ang pinagtataka ko lang, bakit ako lang palagi ang nakakarinig? Pero ang mga kapitbahay ko ay hindi. Wala silang napag-uusapan tungkol sa away ng mag-asawa. Huwag mo akong sisisihin kung bakit ganyan ang buhay mo. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan, Roman. Naniningil lang sila. Ano ba, Adela? Manahimik ka na. Bakit ba ayaw mo mabulok sa lupa? Akala mo ba matatapos ang lahat sa pagbaon mo sa akin? Hindi lang akong pinatay mo. Hindi lang ako nilapastangan mong hayop ka. Pakinggan mo sila, Roman. Lahat ng mga kaluluwang sumisigaw sa ilalim ng lupa. Tumahimik ka. Layuan mo ako. Rex! Rex! Tulungan mo si Papa, Rex! Wala dito si Rex. Na kay Apollo na ang bata. Ngayon, wala nang hahadlang sa amin para tapusin ka. May mga narinig akong mga kalabog ng gamit na nababasag. Hindi. Hindi maaari. Parang awa mo na, Adela. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Adela. Mahal mo din ako, di ba? Mahal, pinatay mo ako, Roman. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo lahat ng ginawa mo. Pagkatapos nun, ay may mahabang katahimikan. Biglang may kaluskos sa labas. Napayakap ako kay Rex na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ilang sandali pa, yung kaluskos ay biglang naging ungol. Mabilis akong bumaba ng kama at muling sumilip. Nakita ko si Roman at Adela. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata para malaman kung namamalik mata lang ba ako o nananaginip. Pero sa pagkakataong yun, totoo ang mga nakikita ko. May hawak na kutsilyo si Roman at nakahiga sa lupa si Adela. Kahit paulit-ulit mo akong patayin, Roman, babangon ako at babalikan kita. Mamatay ka na! Aswang ka! Mamatay ka na! Bakit pa ayaw mo mamatay? Paulit-ulit na isinaksak ni Roman ang kutsilyo. Bawat baon ay sinasabayan ng kanyang histerikong pagsigaw. Pero sa halip na dumanak ang sariwang dugo, isang itim at malapot na likido ang lumalabas mula sa sugat ni Adela. At ang mas nakakatakot, tumatawa pa si Adela habang nangyayari yun. Sige, Roman. Sige. Ubusin mo ang lakas mo. Malakas na sigaw ni Adela habang unti-unting bumabangon. Parang hindi niya ramdam yung mga saksak. Napaatras si Roman. Nabitiwan niya ang kutsilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng malapot na itim na likido. Hindi. Huwag ka lalapit, halimaw ka.
Halimaw ka! Halos matumba si Roman nang makita niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng kanyang asawa. Kita sa mukha niya ang matinding takot. Ang mukha ni Adela ay parang naaagnas. Ang balat niya ay umitim at parang nabubulok. Ang mga mata niya ay naging purong itim. Mula sa bibig ay tumubo ang mahahabang pangil at ang mga kamay niya ay humaba ang matutulis na mga kuko. Ngayon, pantay na tayo, Roman. Aswag! Aswag! Wag! Wag, Adela, wag! Naawa ka! Pero wala nang awa sa mga mata ni Adela. Ngunit ilang segundo, may napansin ako. Mula sa direksyon yun, sa kabilang bahagi ng bakuran, may nakatayo. Isang matandang babae. Siya yung nakita ko sa kalsada. Nakatayo lang siya roon, nakangisi. Kitang-kita ko ang tuwa sa mukha niya habang pinapanood ang nangyayari. Parang aliw na aliw siya sa nakikitang pagkatakot ni Roman. Biglang gumalaw ang matanda. Ilang segundo pa, biglang nagbago din ang anyo niya. Mula sa likod niya ay tumubo ang isang malapad at itim na pakpak. Ikinampay niya yon. Ganun na ganun yung tunog ng narinig ko nung nakaraang gabi. Isa rin pala siyang aswang. Pero nanatili lang itong nakatayo doon. Muling bumalik ang tingin ko kina Roman at Adela. Tumakbo ng pasigsag si Roman. Napatango ako. Alam ni Roman ang sikreto kung paano makatakas sa isang amaranig. Wala kasing kakayahan ng isang amaranig na ibaluktot ang kanyang mga tuhod. Diretso lang ang kanyang mga binti. Ngunit yung inaakala kong tatakas siya ay hindi pala niya gagawin. Nakita ko ang mga kamay niya. Mahigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Kaya sa halip na tumakas, muli siyang sumugod diretso kay Adela. Mamatay ka na! Ihahatid na kita sa impyerno! Buong lakas niyang ibinaon muli ang talim ng kutsilyo sa dibdib ni Adela. Eksakto sa kinalalagyan ng puso. Nanlaki ang mga mata ni Adela. Napahinto sa kanyang pag-atake. Isang nakakabinging katahimikan ng bumalot sa paligid. Dahan-dahang nanghina ang katawan ni Adela. Ngunit sa halip na bumagsak, ang kanyang balat ay nagsimulang mangitim at mabitak. Mula sa sugat niya ay hindi na itim na likido ang lumabas, kundi libu-libong mapuputing uod na tila kumain sa kanyang sariling laman mula sa loob. Adela, patawad. Hindi ko gusto gawin ito. Mahal kita, Adela. Sa harap ng aming mga mata, ang katawan ni Adela ay naging isang tumpok na lamang ng abo. Ang hangin ay umihip ng malakas. Tinangay ang mga abo nito hanggang sa wala nang natira. Panay ang iyak ni Roman. Doon ko napagtanto na marahil ay matagal nang alam ni Roman ang tungkol sa tunay na kalagayan ni Adela, na isa itong aswang na amaranig. Agad akong lumabas ng bahay at tinawag siya dahil alam kong may isa pang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Hindi pa tapos ang gabi. Roman! Roman, tumayo ka dyan! Hindi ka paligtas! Wala na. Wala na si Adela. Tapos na lahat. Hindi pa, Roman. Hindi pa tapos. Bilisan mo. May isa pang aswang na naghihintay na manghina ka. Kaya't bilisan mo na. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang malakas na kaluskos ang narinig namin mula sa bubungan ng bahay. Hindi ito tunog ng hayop. Tunog ito ng matatalas na kuko na kumakaskas sa yero. Mabagal at para bang nanunukso. Hindi. Hindi maaari. Biglang bumaba mula sa bubong ang nilalang na para bang isang higanting ibon. Ngunit pagbaba nito sa lupa, bumalik ito sa anyo ng isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Roman nang makilala ang matandang babae.
Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Teka, kilala mo siya, Roman? Sino siya? Siya si Lita, ang nanay ni Amanda. Amanda? Sino naman yun? Agad niyang sinabi sa akin na si Amanda ay ang kanyang naging kalaguyo habang nagsasama sila ni Adela, at ito rin ang dalagang unang pinaslang niya noon. Kaya ang matandang babae ay hindi lang isang aswang. Ito ay isang ina na naghihiganti. Itinaas ng matanda ang kanyang mga kamay na nanginginig sa galit. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagbabago. Ang balat ay naging kulay itim. Ang kanyang mga kuko ay naging matalas. Punong-puno din ng pangil ang kanyang bibig. Tumubo ang malaking pakpak sa kanyang likod. Akala mo ba ay matatakasan mo ang ginawa mo kay Amanda, Roman? Nagkakamali ka! Napaatras si Roman. Ang kanyang muka ay puno ng takot na mas matindi pa kaysa nung kaharap niya ang asawang si Adela. Patawad po! Hindi ko sinasadya nangyari kay Amanda. Isang aksidente lang yun. Paano ba naman kasi nakita ko siyang nagbago ng anyo? Natakot ako, Manang Lita. Hindi ko alam na aswang siya. Aksidente! Sinungaling! Huwag mo akong lokohin! Pinatay mo si Amanda dahil takot ka! Takot kang malaman ni Adela ang tungkol sa inyo! Lalo na't nabuntis mo ang anak ko! Pinili mong patayin siya para maisalba ang malinis mong pangalan! Ano pa ba gusto mo? Kulang pa ba pagdurusa namin sa ginawa mo sa asawa ko? Naniniwala ako na ikaw ay kagagawan ng nangyari sa kanya. Tama ka, ako nga. Ako nga ang nagbigay ng sumpa kay Adele. Ako ang nagpakain sa kanya ng itlog ng aswang. At tama ako. Kapag naging aswang na siya, tulad ni Amanda, ay papatayin mo din siya. At hindi lang yun. Dahil sa pagkakapatay mo sa kanya, nang hindi niya na ililipat ang kanyang pagiging aswang. Naging amaranhig ang asawa mo. Hayop ka! Hayop ka! Mas hayop ka, Roman. Ako aswang lang ako. Pero ikaw, mas masahol ka pa sa demonyo. Gabi-gabi kitang pinapanood. Natutuwa akong makita kang paulit-ulit na pinapatay ang asawa mo. Pero muli di naman siya binubuhay gamit ang dugo ng ibang babae. Napaliw ka na, Romana. Yan ang parusa ko sa iyo. Ang mabuhay sa isang walang katapusang impyerno. Tumigil siya. Ang mga mata niya ay lalong nanlilisik sa dilim. Alam ko na bawat saksak mo kay Adela, puso mo rin ang nadudurog. Yan ang parusa mo. Ang maging isang mamamatay tao ng sarili mong pamilya. Pero ngayong abo na si Adela, wala na akong dahilan para hayaan kang mabuhay. Isasama kita sa hukay ng anak ko. Mabilis na kumilos si Lita at sa isang iglap, tumalon siya patungo kay Roman. Agad naman akong bumalik sa loob ng bahay. Taranta kong binuksan ang kabinet kung saan nakatago ang mga lumang gamit ng tita ko. Nakita ko doon ang buntot ng pagi na alam kong panlaban sa mga aswang. Agad akong lumabas para tulungan si Roman. Pero nakita kong nakabaon na ang matutulis na kuko ng aswang sa balikat ni Roman. Bitiwan mo siya! Lumingon ang halimaw habang nakangisi ang pangit nitong muka. Isa ka pang pakialamero ka. Gusto mo bang bauna? Sige, subukan mo! Agad na binitiwan nito si Roman at sumugod sa akin. Iwinasiwas ko ang buntot ng pagi sa hangin. Tumama ang dulo nito sa braso ni Lita na nagdulot ng pagkapaso sa kanyang balat. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na tini. Hayop ka! Papatayin ko kayong lahat!
Dahil sa sobrang sakit, sa akin natuon ng kanyang galit. Bumelo siya. Ang kanyang mga paa ay bumabaon sa lupa habang naghahanda sa pagsugod. Hinarap ko siya. Hindi ako matras. Humigpit lalo ang hawak ko sa buntot ng pagi. Kinakabahan ako at natatakot. Pero alam kong ito lang ang tanging paraan para matapos ang sumpang ito. Sa muling pagsugod sa akin ng aswang, muli kong iwinasiwas ang buntot ng pagi at tumama ito sa dibdib at braso niya. Hanggang maya-maya pa ay namilipit na siya sa lupa. Hayop kang aswang ka! Katapusan mo na! Itinaas ko ang aking mga kamay para sa huling hagupit na tatapos sa kanya. Pero biglang bumukas ang pinto ng bahay ko. Papa! Kuya Apollo! Bakit po maingay? Natigilan kaming lahat. Lumabas si Rex. Kukurap-kurap ang mga mata niya. Napapitlag si Lita sa bata. Kahit may mga sugat sa kanyang katawan, nagawa niyang ngumiti ng nakapangingilabot. Rex! Pumasok ka sa loob ng bahay! Dalian mo! Ano po yun, Papa? Mas lalo pang lumabas ang bata. Huli na nang maintindihan ng bata ang sinabi ng kanyang papa. Nakalapit na si Lita sa kanya. Nagawa nitong mablot ang paa ng bata dahilan upang matumba si Rex. Umiyak ito. At ang mga kuko naman ng aswang ay unti-unti nang lumapit sa leeg ng bata. Kung hindi ko mapapatay ang ama, ang anak ang magbabayad. Isasama ko siya sa impyerno! Lita, wag! Wag! Pakiusap ako na lang. Wag ang anak ko. Kunin mo na ang buhay ko. Wag lang si Rex. Wala na. Huli na, Roman. Sa sandaling yun, parang bumagal ang oras. Nakita ko ang desperasyon sa muka ni Roman. Hindi niya ininda ang sugat niya. Sa isang iglap, buong puwersa siyang tumalon at niyakap ang anak. Itinalikod ang sarili kay Lita upang siya ang sumalo sa atake. Rex! Rex, tumakbo ka na! Hinawakan ni Roman ang kamay na nakabaon sa kanyang katawan. Hindi agad nahugot ni Lita ang kanyang kamay hanggang sa tumingin sa akin si Roman. Ngayon na, Apollo! Tapusin mo na siya! Hindi ako nagdalawang isip. Iwinasiwas ko kagad ang buntot ng pagi sa katawan ng aswang ng paulit-ulit. Isang nakakabinging tili ang pinakawalan ni Lita habang ang kanyang batok at likod ay umuusok na dahil sa tama ng aking sandata. Binitiwan siya ni Roman at unti-unti na siyang nanghina. Galit na tumingin sa akin yung aswang pero huli na para makaganti siya. Ang epekto ng buntot ng pagi sa kanyang uri ay parang lason na kumakalat sa kanyang katawan. Hanggang sa unti-unting maagnas ang kanyang katawan at magliyab ito hanggang sa maging abo tulad ni Adela. Lumapit si Rex sa sugatang ama pero wala na. Patay na rin si Roman. Pagising na! Papa! Subalit wala na talaga. Dahan-dahan kong itinayo si Rex at inalalayan hanggang makapasok kami sa loob ng bahay. Samantala kinabukasan, maagang pinagkaguluhan ang bangkay ni Roman. Napuno agad ng mga tao sa kalsada. Nakapagtatakang wala man lang sa mga taong yun ang nakarinig sa sigawan kagabi. Oh, Diyos ko! Totoo nga ang sabi. May aswaga na gumagala dito. Pangalawang biktima na ito ng aswaga. Kawawa naman. Tumahimik ako. Hindi ako nagsalita o nagkwento kung ano ang totoong nangyari kagabi. Umalis na ako sa umpukan ng mga tao at hinayaan ng mga taga-baryo na buuin ang kani-kanilang sariling kwento. Subalit hindi naging madali ang lahat para sa amin ni Rex. Kumilos kasi ang mga otoridad matapos may masamang mangyari kay Roman dahil wala nang makitang kamag-anak ang bata
Kinuha nila sa akin si Rex. Huminto ang isang puting sasakyan sa harap ng bahay ko at kinausap ako ng isang kinatawan mula sa DSWD. Wala akong magawa, lalo na't wala naman akong karapatan para angkinin ang custody ng paslit. Kuya, aalis na po ako. Sorry wala akong magagawa eh. Sumama ka na muna sa kanila. Pero nangangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabawi ka. Ako mag-aalaga sa'yo. Salamat po, Kuya Apollo. Naniniwala po ako sa inyo. Maghihintay po ako. Hihintayin ko po kayo. Yumakap ang bata ng maigpit sa akin bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan. Kumaway siya habang dahan-dahang lumalayo. Naiwan ako na nakatayo sa pintuan at sa pagkakataong yun, nangako ako sa sarili ko na lalabanan ko ang sakit. Magpapagaling ako para kay Rex. Balang araw, matutupad ko ang pangako ko sa kanya dahil alam ko, hihintayin niya ako. Parehas kaming magpapagaling at parehas na makakalimutan ang mga bangungot na pinagdaanan namin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana po ay may natutunan kayo at maraming salamat po sa inyong pakikinig.